Alright, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome to Berean Room Live today. So, medyo late po tayo nakapag-live this morning at may mga inasikaso lang kanina. Ano po? So, sinubukan ko lang din mag-live using hotspot and free data. So, sa umaga pong ito ay makapag-aral tayo patungkol sa conviction. So sa ating pag-uumpisa, hayaan nyo po na ipanalangin ko kayo. Let us bow our head and close our eyes. Let us pray silently. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa buhay, kalakasan, panibagong pagkakataon. Mapaglingkuran ka sa anumang aming mga ginagawa na amin po ito magawa para sa iyo at kayo po magbibigay gantimpala sa amin. Patawad po anumang aming pagkukulang pagkakasala sa aming isip, salita at sagwa. Palain nyo po ang maabot ng video na ito at ang anuman pong mga nais mong ipagawa sa amin ay ma-accomplish po ninyo sa oras pong ito, sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. Alright, so magandang umaga sa bawat isa. Maaring ang ilan ay nasa trabaho na o ang ilan ay nasa mga paaralan na o may mga kinabibisyan at inaasikaso na. Pero hayaan nyo pong ibahagi ko pa rin sa may pagkakataon na makapanood at makakita pa rin ng ating live ang about sa conviction. So saglit lang po ito at pakinggan nyo na lamang po. Pag sinabing conviction, konting word study po tayo. Conviction o convincery, meaning to prove guilty, to convince thoroughly, to expose truthfully, to overcome by truth and evidence. In Latin breakdown, yung con ay thoroughly or completely. Yung vincere, to conquer or overcome. Thus, conviction originally carried the idea of being overcome by truth, being fully persuaded, being inwardly convinced. In biblical meaning of conviction, napakahalaga po sa buhay na meron tayong conviction at maintindihan natin ano ito. In Scripture, conviction refers to deep inward persuasion produced by truth. Ito po ay produkto ng katotohanan. Awareness of sin before God. Sa Biblia, when we say conviction, this is talking about kamalayan patungkol sa kasalanan sa harap ng Diyos. A firm spiritual certainty based on God's Word. Ito po'y katiyakan mula sa salita ng Diyos. At a settled belief that governs conduct. Ito po ay buong set ng paniniwala na nangangasiwa sa ating mga pag-uugali. Nakakaapektong malaki. Biblical conviction is not merely emotion, it is truth deeply rooted in the heart. Number 1, conviction of sin in John 16:18. And when he is come, he will reprove the world of sin. The word reprove carries the idea of convict, expose, and bring under conviction. The Holy Spirit, ang banal na Espiritu, reveals man's guilt before God. Pinapahayag niya na tayong lahat ay makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Conviction of sin, nakapaloob din dito yung awareness of personal guilt. So kapag may guiltiness because meron pong sin o kasalanan. And recognition of God's holiness. Kinilala mo yung kabanalan ng Diyos, yung kanyang kataas-taasang batas. And the need for repentance. When we are convicted by the Holy Spirit, kinakailangan po natin ng tamang tugon na pagsisisi. And the fear of judgment. Yung malaman mo, kasalanan palang magsinungaling, kasalanan palang itakwil ang Panginoong Kristo Jesus, uudyukan ka sa pagsisisi at natatakot ka dahil alam mo sa batas ng Diyos, hahatulang maparusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Acts chapter 2 verse 37, halimbawa po, now when they heard this, they were pricked in their hearts. Yung pangangaral ni Apostol Pedro ay nagdulot sa kanila ng conviction sa puso. Nangilos ang banal na spirito, kumirot sa puso nila na intindihan nila ang kanilang kasalanan patungkol sa Diyos. Kaya sila ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Conviction is a firm belief. Pangalawa, Romans 14:5,
Let every man be fully persuaded in his own mind. Nawa, ang bawat isa ay magkaroon ng biblical conviction, settled persuasion. Talagang ayos ka na, kumbinsido ka na, unwavering belief, hindi natitinag, conscience bound by truth. Yung konsyensya mo ay nakatali na, nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun yung biblical conviction. Example po niyan, conviction about doctrine. Nababatay sa Biblia, pagka hindi sa Biblia, ay itinatakwil natin. Conviction tawag doon. Conviction about holiness. Alam natin, sapagkat ang Diyos ay banal, nais diyan tayong mga anak niya ay maging banal. At kung nais ng Diyos na gamitin tayo, tayo'y pinapaging banal niya. Ano pa? Conviction about worship. Alam natin, sa pagsamba, dapat sa spirito at katotohanan. Conviction about separation. Alam mo yung pinaniniwalaan mo. Kumpleto na. Kumbinsido ka na, dumating man ang sitwasyon, alam mo, pagkasalanan yan, hindi mo gagawin at itatakwil mo. Conviction about the gospel. Malinaw sa atin na ang ebanghelyo na minsan pa si Kristo na parito, nagkatawan tao, namuhay ng perpekto, napako sa krus dahil sa ating kasalanan, binayaran niya ito ng banal niyang dugo, inilibing at matapos ang 3 araw, muli siyang nabuhay upang tiyakin ang ating pagkaligtas. Pinagtagumpayan ng kamatayan at kasalanan na sino man sumasampalataya sa Kanya, tagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Balang araw, malulubos ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Number 3, conviction produces action. Kagaya po sa aklat ni Daniel, sila Daniel, di ba? Shadrach, Meshach, Abednego, and si Daniel din. Yung 3 Hebrew men refuse idolatry, that is because of conviction. Kumbinsido sila, buo na ang kanilang pinaniniwalaan sangayon sa salita ng Diyos. Hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga ginawa ng kamay na ribulto, niyuyukuran at niluluhuran. Acts 5:29, that is conviction na nagpo-produce ng action na hindi sila nag-compromise. Sabi ng Acts 5:29 then, we ought to obey God rather than men. It's not mere opinion, it's not emotional excitement, it is not a tradition alone, it is truth believed strongly enough to obey. Yung talagang pinaniniwalaan mong matibay ang nag-uudyok sa'yo na sumunod sa Diyos. Number 4, conviction versus preference. Ang preference, nababago po yan eh. Ang preference, personal taste mo yan. Ang preference po, talagang sa ano po yan, kung ito ay madali o mahirap, yan ang preference, na pagtatalunan pa. Pero pag conviction, it is rooted in the scripture, governed by conscience, ang ayon sa konsyensya mo, spiritually settled, talagang ayos na, kompleto na. Matibay ka na dyan, worth suffering for, kahit pa mamatay tayo dahil sa conviction, sa settled spiritual belief na meron tayo. Ito po ay talagang ipinaglalaban, pinaninindigan. A preference changes under pressure. Pag napipressure, nababago ang preference, personal taste. Pero ang conviction stands under pressure. Kaya maski ang mga apostoles, sa mga unang disipulo, handang mamatay alang-alang sa pananampalataya. Hindi papatay para sa pananampalataya, handang mamatay para sa pananampalataya. Sinusunod nila si Kristo. Christian's conviction, 5, must comes from the scripture. All scripture is given by inspiration of God. Biblical convictions are formed by scripture. Sa salita ng Diyos nagmumula, pinagtitibay. Lumalago ito sa pamagitan din ng pananalangin at sa gabay ng banal na spirito at sa maayos na doktrina. Human tradition without scripture becomes legalism. Sa dami ng reliyon at simbahan ngayon, nakasanayan na lamang, tradisyon na lamang, ritual na lamang ang mga ginagawa. Pero kapag walang batayan sa salita ng Diyos, nagiging legalismo lamang. Para lamang pagsunod sa mga set of rules and regulation. Hindi ganon ang pagiging Kristiyano. Ito yung relationship with the Lord, daily communion, araw-araw na pakikipag-isa, pamumuhay, paglakad, kasama ng Panginoong Kristo Jesus. At ang matindi pa, hinahayaan mong si Jesus ang mabuhay
sa buhay mo. The way you talk, the way you respond, the way you treat others is about Christianity. Ano po? Christ-like conviction, ika-6. Jesus was full of grace and truth. Ang mga nakay Kristo ay dapat mapuno din ng biyaya, mapuspos ng biyaya. Yan ay sa pamamagitan lagi ng pananampalataya and full of truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Dapat puspos ka ng salita ng Diyos. Christ had a strong conviction, holy boldness, compassion without compromise. Hindi siya kumukonsinte sa mga kasalanan. Nakikita natin yung kanyang habag at pag-ibig, pero ang kasalanan ay hindi niya kinukonsinte. Kagaya nun sa babaeng na huling nangangalo niya daw o nakikiapid. Ang sabi niya doon, go and sin no more. Humayo ka at huwag ka na magkasala muli. Ephesians 4:15, bilang mga Kristiyano, speaking the truth in love. Ang ating pagsasalita ay dapat lagi sa katotohanan, sa pag-ibig. Ano po yung mga biblical words related sa conviction? Reprove, persuaded, confidence, faith, assurance, boldness, conscience. At sa ating pong pag-uumpisa sa ating araw, napakahalaga ng conviction na halimbawa ganitong tanong, yung mga pinaniniwalaan ko ba nakaugat sa salita ng Diyos? Ako ba'y naninindigan sa kabila ng mga pag-uusig at paghihirap? Stand firm under pressure? Yung aking bang conviction o matibay na pinaniniwalaan ay biblical o traditional lamang? Aking bang pinaninindigan ng katotohanan na may espiritu ng Panginoong Kristo Jesus? Mga ilang katanungan para po siya sa atin ang ating conviction. Whether it is godly conviction or humanly bad conviction. Bilang pagtatapos, conviction is believing God's truth is strongly enough to live by it, defend it, and suffer for it if necessary. That is conviction. Ano? Acts 5:29, yung portion po doon, kagaya nitong katagana ito, we ought to obey God rather than men. Magalit na ang lahat sa iyo, wag lang ang Diyos. Mas kinakailangan nating sundin ang Diyos kaysa sa tao. Ano po? So kung yung tao, udyo ka sa pagsisinungaling, panglalamang, pagloloko, o paggawa ng kasalanan, we ought to obey God rather than men. Mas kinakailangan natin sundin ang Diyos kaysa sa tao. That is conviction. So sa mga pagdidesisyon, babantayan nyo po kasi maraming test of conviction. Paninindigan ba natin yung katotohanan ayon sa salita ng Diyos na ikalulugod niya? O di kaya naman, kukonsinti tayo, makikiayon tayo sa agos ng sanlibutan sa mga kasalanan, kabaluktutan, kalokohan, kasinungalingan. Di ba? So, you need a strong conviction. That is believing God's truth strongly, firmly, di ba? Matibay, kahit pakapalit ay kamatayan. Halimbawa, si Charlie Kirk, di ba? Namatay siya habang siya nangangaral din ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus. Halimbawa po, sila Apostol Pablo, namatay nang ibinapangaral ang banal na kasulatan ng Diyos. Kahit pa nakabilanggo, ang mga apostoles, di ba? Handa silang namatay para po sa pananampalataya sa ikaluluhati ng Diyos. Dahil merong strong conviction, biblical truths. So manalangin po tayo, makakatulong po ito sa inyo, lalo pag sa mga pagtatrabaho, pag-aaral, pagharap sa tunay na mundo. Let's pray. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, puspusin ang banal na spirito, strong conviction, igawad niyo sa amin, na lagi po kami naniniwala sa katotohanan mo at handa naming ipamuhay ito at ipagtanggol ito. Pagpalain niyo po ang mga pagdinegosyo, magandang kalusugan ng mga pamipamilya, pag-ingatan sa mga biyahe, mga pinupuntahan, gabayan lagi sa liwanag mo, sa pag-ibig mo. At ito pong amdalang sa ngalan ni Jesus. Amen! God bless you! At sumayin niyo po lagi ang biyaya, kapuspusan ng biyaya ng Panginoon at ang kanyang katotohanan.